Hey, hello everyone. Welcome back to the channel. Comics Kwentuhan tayo ulit with Sir G and Santiago. Mhm. Mas kilala niyo siguro siya as yung founder, nagpapatakbo ng MixD, formerly Comic Spot. Yes. Oo. Wala na. Ah, oo. Isa rin si Sir sa mga purveyors natin ng print on demand. As in, isa siya doon sa mga nagpasimuno ng desktop printing on demand para sa ating mga indie comics creators. Yes. And as well, comics creator din si Sir with yung kanyang comics title na Rave Force na nag-undergo ng ilang transformations yan, Sir. Ito na yung third and hopefully final iteration. So yan. Si Sir din ay isang event organizer before the pandemic. Isa siya sa mga organizers ng ating Comics Fest, which was yung Comic isa sa Fest. mga last events natin bago tayo Uh, Second to the na-lockdown. last, alam ko. So yan, Sir Gian, welcome to Yeah. Comics Kwentuhan. Mhm. It's been how many ano na rin since Oo the nga, as last in, 2021? kahapon, nakipag-usap ako kay RH, na saka Yan, lang namin napanood ko na-realize na 2 years, 3 years na, nung 3 years nakalipas, na. nung nagkwentuhan kami last dito sa YouTube channel na to. Mhm. three Parang tayo years. din, ganun din. Medyo matagal na rin. Meron tayong ilang usapan under Comic Con naman. Mm. Pero ito, Tama. marami tayong nangyayari, maraming issues within the comics community. Yes. Most of it umiikot sa events, di ba? Kasi Mm. lifeblood yan ng ating community right now. Magtitinda ng ating mga titles sa events. Biglang nag-ano biglang buhos ka agad sa events eh. Oo, parang last year, sobrang Ah, daming so, events. As in, mm, every month ata. And this year din, nag-announce na ah, si Comiket na halos every month may ah, Comiket event. Ang wala lang ata is September. mm, Dahil ano yan, traditionally naman, MIBF month kasi yan. mga overshot, baka ma-overshadow lang. Ah. Ang gusto nating pag-usapan ngayon is about issues about sa event. Kasi Mm. ikaw, kilala ka, as in may parang world tour ka last year. Ang dami mong events na Yung in-attendan. mall tour. May mall tour ba? Kumbaga, ayun nga Oh, pag kasi sunod-sunod kasi yung events doon. So, sakto at the time kakatapos ko lang nung yung third iteration ko ng Rayforce kakatapos ko lang. So, ayun nga, naisipan ko gawin kong lagyan ko ng konting gimmick yung marketing ko sa event. So, ano yun biglang I think it was after nung Comic at October na realize ko na sunod-sunod yung next events from Manny Popcorn, then past Comic at, then Comic at Mass, and then konting break lang, and yun naman yung Super Manila. So, mm, ayun. aside from that, ano rin, thankful kami dahil you found time din para sa maliit naming event last year Mm. with si Galleria, Robinson's Oo, Galleria. yun yung ano ko, doon ako nagkaroon ng mga problema. Ah, Kaya ako na-late lagi. May mga na-encounters akong problem. Yung isa, ano, yung sa health ko naman, nagkaroon ako ng shoulder injury. Tapos, yun nga, yung the second one, noong October, nagka-problema ako sa printers naman. So, doon ako medyo nagkaroon ng konting realizations na I have to change something leading on to 2024. So, ayun. ah. Isa sa napag-usapan natin before we started recording was one of the malaking changes na napansin ng fans mo and your readers is katulad ng sabi ko, isa ka sa purveyors ng mga Mm. print on demand. So nag-offer ka ng Mm. service on print on demand and yung flagship title mo na Rave Force has uh, Mm. gumamit ka na ng supplier ngayon. Hindi na ikaw mismo Ah, yung ikaw na hindi na ikaw mismo yung nag-print. Ano yung nagdulot ng transition na yan? kasi ano din, yung
yung comics na gawa ko, sobrang intensive sa resources din. Unang-una, I can't print it on a normal 100 GSM paper na usually ginagamit ko sa ibang comics na piniprint ko na kila Mao, kila Julius. Dahil unang-una, ang daming medyo saturated sa kulay, and I'm very well known to do that, na kahit medyo muted yung colors, may sa ano pa rin, parang matingkad pa rin tignan. So very heavy sa ano, o gumagamit ako usually ibang paper na medyo ano din eh, parang tumaas yung cost of printing and everything. Yung labor pa, yung Oo. stress when handling the printing situation. Kunyari, madalas mag-jam sa ano eh, mag-jam sa loob ng printer eh. And then yung waiting time ko pa for the inks to dry, accounted din yun. So medyo nagko-cost rin, yun nga, I think the last time nagkaroon ako ng sobrang problema about the printers was nung Comic-Con nung October, na kaya isa ako sa na-late. Inuna ko yung inuna ko yung sa akin, tapos late sinunod ko yung mga yung mga comics nila Mao, nila Julius. Parang inisip ko, kailangan ko unahin yung sa kanila kasi bayad yun eh. So, inano Client ko. first. So, inano ko na. Inuna ko na muna bigla yung Oo. then I switched back to nung natapos ko, pinadala ko kaagad. And then, ayun nga, sobrang tumatakbo na yung oras to the point na dadaling ko pa ba to? Ilang kopya ang dadaling ko? So, Mm-mm. things started messing up nung along the way. Kaya inabot na ako siguro, I think, 4 to 5 p.m. na ako dumating. Mm-mm. So, ayun, buti nakaabol pa, tapos may bumili rin at that short Ano span of naman yan time. eh, para sa Mm, lahat siguro ng nag-print ng paper, mm, kailangan i-submit on the same day. Alam nyo yung stress oh, about pag ikaw yung nagpiprint sa sarili nyong bahay. Madaming yes. ano yan, aberya. As in parang, anong tawag nila dyan? Ah, ano yan? Murphy's Law. Uh, Murphy's Law. On whatever that may happen, that may go wrong, will go wrong. uh, Tsaka yun nga, parang kaya naisip ko, it's time for me to outsource yung printing when it comes to my book. Tapos ngayon, I started na naghahanap ako ng kaso lahat may sabi sa akin, bakit hindi ka diyan na lang magpa-print? May minimum lagi na sobrang Mm, mm. astronomical ang amount, na hindi ko naman kailangan ng ganong kadami ng 100 copies or something. Masyadong yun, sa tatambak yun dito. Oo, oo. So, Inventory. okay na sa akin siguro, ideally okay na sa akin 20 copies, 10 copies, ganyan, Oo. 50 Eh, is yun yung medyo. recent post mo, di ba? As in, so you went Hmm. overseas para sa supplier mo ng print mo. Oo, kasi inisip ko, since anytime actually medyo overdue na nga sa mga sinasabi ko before na aalis ako. Pero yun nga, while I have to find a supplier na yun na walang minimum maganda yung reviews online, and then ayun, I found Mixam, yung ayun, nagkaton, medyo kapangalan din ng Oo nga. akin. I found Mixam. And then nakita ko yung niya, yung rates niya, reasonable naman. Ang medyo naging problema sa akin yung shipping, Oo. kasi it's coming from the US, coming from the UK. So, pero inisip ko, okay na rin, pwede na rin to. Parang medyo tataasan ko lang ng konti yung yung markup para medyo masulit ko. Pero kasi naman kung ibebenta ko pa rin siya around the same price, may kita pa rin ako eh. Mas maliit nga lang sa DIY, pero inisip ko yung ko naman, yung inconveniences that I had encountered printing each book. Oo nga. Parang in-account ko yun, okay, sige, pwede. Oo. May So parang ano na yun, yun. mawala na yung labor tsaka peace of mind. As in, malaking bagay yung peace of mind. Mm. Okay lang, kumbaga parang nai-offset ko to the amount in cash.
yung Oo. damage. Pero So, while you are now using an outside printer for your own books, paano mhm. naman yung mga clients mo that parang umaasa sa iyo na mag-print ng book? Ano pa rin, nagpiprint pa rin ako para sa kanila. Tapos inaano ko rin, ina-explain ko pa rin na if you have a medyo more ambitious title or work, pwede nating doon. Tapos pinakita ko sa kanila yung services, yung rates, medyo reasonable naman kung kaya nyo. Sabihin nyo sa akin, we can, tapos ang pwedeng maging involvement ko pa rin is on the technical aspect kasi may ano pa rin yun eh. Doon ko actually binase sa Mixam yung template na ginagamit ko for mixed yung sa bleed and everything, which is I think sa mga convention, sa mga talks is long due na pag-usapan kasi ang daming yan yung isa sa mga number one problem ngayon when it comes to printing comics, yung technical aspect Ah, na I've heard stories na ang daming books na na putol yung nila, sagad yung mm. cut ng na may natatamaan na balloon and everything na text tapos hinahayaan lang which is medyo parang gusto ko talaga kahit na sabihing indie or something professionally looking pa rin Oo. par I-elevate man lang yung production. on par pa rin yung production ng yung presentation with those with subscribers and everything. Kaya medyo rin ako, isa rin sa mga challenges ko yan yung kasi minsan hindi na susunod wala nang pakialam yung wala nang pakailam yung creator basta mai-submit for printing lang Hindi Mm. nila naiisip na there's a thing called bleed na ganyan. Kasi ang most of my most of the people who na nagpapaprint sa akin came from publishing their works online. So, yun pa yung isang yun pa Oo. yung Different kasi yung discipline challenge. ng paggawa ng online Mhm. and sa print eh. Oo. Marami akong So, alam na nag-online super low res. As in, for the monitor yung gawa nila, hindi for publication. So, uh, sinasabi ko nga, ang resolution, kung kaya ng machine nyo or ng cellphone or whatever device you're using, pag black and white should be 600 dpi, tapos kung colored, okay na yung 300. okay na yung 300. Para yun pero ako kasi ginamit ko talaga on kahit colored 600 dpi Mm. ako kaya ang ang quality lagi natutuwa sila kasi very sharp daw sabi ko hindi Very tayo sharp. inasan ko Yung, lang yung yung resolution quality ng talaga. print nyo depends on the quality of your file then. Mm, So, yung 600 DPI na resolution na sinasabi ni Sir GN, that's for actual print size. Kasi baka mm. naman 600 DPI nga yung file nyo, pero 1 by 2 inch lang naman yung, yung laki. Maliit pa A3 rin pa yung yun. A3 pa Maliit rin pa yung rin. gamit ko. Yung canvas, Maliit pa rin. yung actual file na gamit ko, A3 pa. Tapos Yun. dina-downsize ko na lang Ah, sa A4. ah. Then from A4, ipiprint ko siya as Ano naman A5. yan eh, ano yan, traditional comics production Mm, standard na mas mm, maganda mag-scale down kaysa mag-scale up. Mag-scale Whenever up. you scale up kasi nababasag yung linya nyo, nawawala yung sharpness ng kulay, nawawala yung sharpness ng linya. True. So yan, maganda yung topic na binring up ni Sir GN na for us comics creators, especially as self-publishers, maging aware Mm, tayo din how yung sa, production sa technical needs yung aspect. files natin. Kasi usually sa lahat ng naririnig kong talks is all about their all about comic journey and everything. So parang mas maganda din siguro on a convention soon may mag-talk about technical aspect. Siguro mas okay nga kung okay lang ako pero siguro mas kailangan yung may mas experience pa sa akin kasi ako more on print on demand sa Uh, pala Though ano ano. rin yan, maganda rin pag-usapan yan kasi it's now a viable option. Matagal ko na sinabi sa'yo before that
medyo Mm. iffy ako sa desktop publishing. When we first Mm. talked, diba? Sabi ko yan. Ah, Pero mo-order ako sa inyo ng libro and nasabi ko ah, rin naman na maganda yung quality nung gawa ni na mm. Sir under Mix D. Kahit nga nung Mm. comics pa, kasi maganda na yung quality nila. Mm. Tsaka yun nga yan, parang inano ko yung ano, parang I prioritize quality talaga sa sinabi ko rin dun sa previous team ko yan na I prioritize niya yung quality or over everything in Yung present. karaniwan Yun kasi nga na medyo naging sensitive sila doon kaso sumobra naman yung pagiging ano na nakita ko yung product parang medyo ano parang medyo may something off doon sa previous na products na inano nila. Na inamin naman din nila sa akin na medyo hindi nila kayang i-meet yung demands ngayon dahil siguro ano yung ano din yung quality of life nila medyo kailangan nilang mag-scale down sa ah, production. So, yun nga din yung nagiging problema na parang sa sobrang dami ng demands na piniprint nila tapos sunod-sunod na events, hindi nila kayang i-meet up yun. So, it was the time na nag-decide sila na nag-decide kami na sige, ako na muna mag-handle ulit ng printing. So, actually hindi na muna eh. Ako na talaga ulit ikaw mag-handle. na ulit, may handle ng logistics, And at the production, same time, shipping, at lahat. mm, at the same time, around siguro August, I decided na yung from Mix Pop, ginawa ko na lang ulit siyang Mix Comics kasi ginawa ko ng exclusive yung ano. So I'm going to limit the ano, I'm going to limit the number of comics na kaya kong i-produce per convention kasi hindi naman kailangan ng ano eh. Hindi naman kailangan ng 30 copies pataas for an event eh unless you're really popular, yung talagang may ano yung pangalan mo, eh pag nagsisimula ka, if you're just starting out, parang overkill yung magpa-print ka sa akin ng 30 copies. Parang medyo, kasi yun yung experience ko, may customer ako, may creator na nagpa-print sa akin ng 30 copies, parang feeling niya mag-aano daw yun. Magse-sell out daw yun sa isang event. I think that was yung Kwentun Festival. Hindi ko na sasabihin kung sino, but that was what happened. So, nung Kwentun, malakas naman yung sales niya. Nakabenta siya 5, which is strong enough for a newcomer like him. So, sabi ko, nung prior to the event, kasi nagkasakit din ako, sinabi ko sa kanya, half lang yung kaya kong i-produce ngayon. Kasi nagkasakit nga ako. So, since pagdating na yung event, 15 copies lang muna yung ipoproduce ko eh. Kasi nabayaran naman yun eh. So the next step, ipoproduce ko na lang along the way tapos isasama ko sa mga sa mga conventions na para Mm. mabenta. So Pero ano yun, no? Added service mo na yun. mm, Nadadalhin mo yung book niya ah, sa table na ikaw yung nag-outlay. yun yung inano ko. Yun yung parang inarrange ko na agreement sa kanya kasi parang hindi naman nabenta lahat eh. Ang point ko, hindi naman nabenta lahat. So may konti pa. Ngayon, yung surplus na yung surplus nung books na yun, nung 50 na yun, kinuha sa akin ni Isa for their comic at Bacolod yata or Ah, ah. Iloilo. Ayun. Or yung Bacolod yata for Bacolod. Inano nila, sinabay na nila doon para Mm. sila magbenta. Kasi under their banner naman yung ano na yun eh, yung title na yun. And Okay. then, sige, mas naging agreement na lang namin ni Isa is sa kanya na lang sa kanya na lang sila na lang magbenta mag-distribute kasi mas may right naman sila over that book. Tapos ko na lang, i-honor ko na lang yung and then after that sa inyo na ulit siya magpa-print yung production and everything. Mm. Ayun, yun naman yung naging doon. Yun So yung ano pala? Kasi baka may nagwo-wonder sa mga nanonood ngayon. Are you still open for new creators na magpa-print sa'yo? Or sa ngayon meron ka munang like set of creators na you work with right now?
Up to now, sa ngayon, siguro I'll put that still on hold kasi yung group ni Julius, parang si Julius kasi yung parang pinaka may maraming Oo. pinoproduce na titles for now. Tapos may mga tinatap siyang talents. So, yun nga, meron siyang isang creator from Webcom na natap na for another future, tapos kinakausap nila ngayon. So, yun yung muna namin. I'll focus muna on yung existing, sa existing. Actually, si ano lang naman yung existing ko ngayon eh. Sila Mau, si Julius, yun lang. Mm. Tapos Si yung mga Numeros, iba, wala na ba sa'yo si Numeros ngayon? si Numeros nasa akin pa rin, pero inaantay ko yung niya eh, yung bago. Ini Okay. Piniprint ko pa rin yung yung 1 and 2, sinasama ko pa rin lagi sa mga conventions, yung mga siya, sina Crazy Jenny, yung inuubos ko lang ngayon yung 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 existing inventory. Oo. app. Oo. Kasi ang daming tinurnover sa akin ng mga previous partners ko na Crazy Jenny and everything. So isipin ko, ubusin ko muna to bago ako mag-print ng bago. Ng bago. And as for now, hindi muna ako nagko-consider ng unless na siguro may mag-submit kayo ng pitch. Pag nakita ko, pakita ko kay pakita ko rin kay sa mga ibang kasama ko on what they think. So parang I don't want to I don't want to decide alone. Parang gusto ko maging medyo team kami, although kahit na they have their own works para an- para I can come up with a decision para makita ko yung feedback nila. Kasi I want pa hindi pa I want this mixed comics na parang kahit na indie publisher kami, yung parang yung process pa rin namin is similar to what the other professional publishers are also doing. Yung may review process, yung if it's May going if review it process. may kung fit ba sa standards na kailangan naming i ano ipalabas ganyan kasi nakita ko oo maganda yung concept, maganda yung yung art and everything, but not everything parang not everything meets the standards eh. Oo. May iba na may ang daming sablay, may ang daming plot holes na medyo magulo siyang basahin. Yung pa kasi parang I have to also I have to also consider the readers, yung point of view ng readers na if kung ako nagugulan akong magbasa dito, ko babasahin. Ayun. Kung medyo napapangitan ako sa art, hindi ko babasahin. Bakit ko bibili niyan? Mm. So, yes, on an artist standpoint, style ko 'yan eh. Oo, Kaso yung subjective yung art. Pero meron subjective naman yung talagang sellable na art. pero kung if a reader, kasi ang reader iba ang niyan eh. Iba ang point of view niyan eh. Pag hindi niya gusto yung art, hindi niya bibilin. Pag medyo parang kasi it was an experience sa akin nung toy ko na siya, nakita niya yung isang comic na akala niya bata yung nag-drawings. Sabi ko, hindi, mga 30 na yung nagano niyan. Sabi sa akin ng foreigner, you should be ashamed. Why do you let this quality slip? Sabi ko, bigla akong nanli. Hindi ko alam. Pero nginitihan ko na lang. I took it positively. Okay, this is a chance for me na to So change things. currently, since yeah, I have observed na marami ka talagang events Mm, na pinupuntahan. Sino yung mga mm. kine-carry mo na mga creators with you? Mostly yan sila Julius, yung Atomos. Pag wala silang participation sa isang event, ako yung nagbebenta ng nila. And then yung kay Mao, ganun din. Same din with Mao, yung La Historia, yung propaganda project beta niya, inaano ko din, i-carry ko din. Then mostly si na Astrea, yung mga bestsellers namin nung sa online, yun yung inaano ko pa rin. Si kay Astrea, si Crazy Jenny, si La Juno. Yan yung mga matutunog. Ano, ngayon, siguro merong isa na medyo hindi ko
Meron isa na kine-carry ko pero hindi ko na muna, ayoko na munang buhatin kasi ang tendency ako yung nabubuhat. Parang na-hijack. So, I don't want that kind of ano eh. The, okay sana kung may agreement tayo na sa event na nagbayad ka ng table share, di kita papakailaman paano ka dumiskarte. Pero if nakilapag ka lang and then you will sell your work aggressively na you will interrupt my pitches to other customers na mas ikaw yung bebenta to your own gain, medyo hindi ano yun eh, hindi tama sa akin. Na parang I have to be ano din, I have to be sensitive of my expenses din. Yun yung na-realize ko eh. Kailangan ko maging sensitive sa expenses ko eh. Parang iba yung ano eh, ibang tao yung nakikinabang na parang I feel like I'm being leached to. Parang ayoko namang sabihin na parang parasitic yung behavior pero ganun lumalabas eh. Na hindi na ako ayoko naman pagsabihan yung tao kasi parang na-realize ko dapat you're old enough to realize na hindi tama yung ginagawa mo eh. Hindi ka na bata na para kailangan pagsabihan. Pero Parang ano rin yan, magandang point yan for anyone who's sharing tables with fellow mm, creators and be mindful of you overreaching, kumbaga. uh, Kung nag-aambagan kayo for the table, equal opportunity yan. But if you're just like makikibakas ka lang, mm. know your place then. Oh, yun yung yun yung naging problem namin. Tapos ang isa sigurong nag-push sa akin was nung ano na when it was Super Manila na he was cut out from he was cut out from yung table arrangement kasi 'di ba merong yun nga yun ba yun yung isa sa naging criticism sa Super Manila, merong sa roof deck, merong sa second floor, merong sa sa Activity activity area. area. Everyone was targeting the activity area kasi nandun lahat. It occurred to me na the venue wasn't the first choice. Kasi the planning of the event, nung sinet siya sa pre-holiday season na second week ng December, third week, maraming venues na noon, alam ko, na talaga, booked already. Fully booked, yeah. Mm-hmm. Fully booked na talaga yung Uh, mga oh, events Sen. na. Magandang pointer din yan for anyone who wants to organize something. Mm, Most of yung mga magagandang events venue would be fully booked by mm, mm. May. Yung last quarter fully booked na yun by May. So yun yung understanding ko na hindi yun yung talagang choice na nila venue. So kasi alam ko yung the first Super Manila was held in Podium. Podium. Dun sa Pre-pandemic. may upper floor. Yung gaganapan din yata ng pick-off yata this Mm. coming Mas ano yan, July. mas intimate, mas smaller na hall. Mm. Ayun. Tapos yung scale pa, yung dami ng creators na So parang ayun nga na going back to na criticize yung ganong klaseng anong klase daw na event yung inaano sa mall. Anong klaseng event daw yung pinopromote yung mall. Dapat ang conventions yung all about the creators, not the mall. Sabi ko sa loob ko, Diyos ko, Comic Area. You were there at Comic Area and the mall itself, yung pangalan ng yung pangalan ng event mismo was based on the mall. Parang and on a business aspect kasi coming from an events coming from a person who worked on events din kasi on a business aspect, the venue is the biggest sponsor you have. They're doing you a favor kaya you have to do a favor back. You have to reciprocate that. Ayun. Yeah. Yun yung Kaya give hindi and man. take yan sa venues. Uh, Not because kayo yung nag-rent, parang you could do anything na rin with ano. mm, Pero also know that venues hold weight din. Yung mga pangalan ng mga venues hold weight din.
Uh, Mm. parang if you manage to book like SMX or Mm. Megatrade or yung World Trade Center, di ba? Mm. So those are like premium event places na nagbibigay ng gravitas sa event nyo. So, Mm. part yun ng promotion eh. Parang, dito yung event Oo. namin. Ganda yung event namin. Oo, yung ano, yung mall din yung venue mismo ng ano, yung establishment mismo yung so parang hindi ko na lang ano, siguro parang ayoko muna ano, makipag-usap sa mga gantong may mindset. So, ano yan, medyo toxic. So, move forward tayo. Ah, Pag-usapan naman natin yung events. ah. Medyo toxic din Toxic na talaga yung subject. events. Medyo toxic din na subject kasi Ah, parang last year maraming mishaps sa mga pop culture events na nangyari. mm, And mm, while hindi naman tayo yung general na kasali doon, affected mm, yung iba sa atin kasi sumasali tayo doon sa mga events na gano'n. yes. Yung So, ano, yung sa Manny wag na natin Popcorn ata. pangalanan yung mga events. Wala yun, nabanggit ko na. Pero, yun nga, parang maraming criticism dun sa event na yun. But overall, experience namin dun was was very good. Hindi naman, we didn't really mind that Ito much. is in the Bay Area. Tama? Ah, Ito yung by the Bay sa, Area. sa full floor kami na assign, medyo hiwalay kami. This one is Although, also like medyo in the vein of Super Manila and Asia Pop din. mm, Na kaso, may foreign guest tapos may mm, ibang components yung event. ah, Ah, pero overall naman, medyo maganda yung experience namin. Although yung mga kasama ko doon, they have different takes. Sa akin naman, siguro nasanay na ako na making the most out of any situation kasi one thing I've learned in this year is to manage my expectations ah. para hindi ka ma-disappoint to yung parang parang yung mantra ni MJ dun sa Spider-Man na yung bagong Spider-Man, expect disappointment para hindi Mm. ka ma-disappoint. Oo, Parang parang ganun lower your expectations para you'll uh, be always surprised. di naman siguro lower but manage na don't Para expect the worst over lagi. deliver. Expect worst So lagi. expect the worst din para hindi One good ayun thing naman na nakita ko with that event, maganda yung production nila and they mm, showcased yung some of the creators that were there as in may panel ah I talks, di got to ba? talk. Yan Mm. yung maganda. Siguro kaya nandun yung bias ko kaya okay kasi I Ah, got to talk. I know there's a lot of parang mga mismanaged events, pero ang ganda Mm. ng visuals kasi nila. Maganda yung production nila, maganda yung stage nila, maganda Ah, yung ano. So kahit anong gawin mo, pag tinignan mo sa pictures, parang okay to event na to. maganda yung talaga execution and everything, wala akong masabi. So as long as as long as walang reklamong mga ang mga sponsors, ang mga guest creators, I think that would still do well na they can go for another event na pwede sila makabawi for their disappointed fans. I'm not yung sa isa namang nangyari sa Cebu medyo delikado yun eh. Medyo Nagpunta ka ba delikado doon? yun kasi Nagpunta ka doon sa Si Mau yung nandun and sa GC pa lang may dami nang sinasabi ni Mau na gantong masamang experiences na ah, parang hindi na siya uulit. okay. So si Mao, that's Mao's story to tell. And Ah, bukas naka-schedule actually kami ni Mao na siya na kami naman siya na magsabi magkukwentuhan. noon. So tatanong ko yan. And then ayun nga, parang doon pa lang tapos loob ko na ako patay, mamamatay itong event na to kung hindi sila kung hindi sila makakabawi kaagad sa mga exhibitors nila kasi once na exhibitors na yung hindi mo natrato ng maayos sa event, that's it, that's the final nail in the coffin. Yung if you have tawag dito, if you have a lot of customers na nagalit sa event mo, may chance ka pang makabawi kasi
meron ka pa ring sponsors tsaka mga talents na binibring up na ano pa rin nakakaano sa iyo na pwede mag-support sa iyo para makabawi ka on the next event. Pero pag yung people from the event side, kasi 'di ba ang event naman is a B2B2C kind of business. So, yung B2B, kailangan i-maintain mo yun kasi that is the one that will support you on the B2C side. Yun yung yun yung lagi ko din sinasabi sa kanila na makabawi pa yan. Basta hindi lang sponsors, hindi lang yung exhibitors ang medyo ang naagrabyado nila. So, feeling ko may mga events na ganun na pati yung mga exhibitors parang hindi nila parang they weren't well treated during the events, parang hindi sila medyo na accommodate ng maayos or may parang pinipiling merong bias yung mga organizers na mas pinaprioritize nila na yun yung medyo delikado na maulit-ulit. So, on the subject of events, yan. Merong sentiment na lumabas recently, kahapon actually, about na-marginalize ang comics creators sa event that is like labeled as a comic event. Ano yung take mo doon? Ang ano ko doon is huwag masyadong maging affected na continue on just doing what you do, Although yes, kailangan nating bumawi sa expenses. Naisip ko din yun na not everyone is well off, not everyone can, hindi can manage such, yun nga, parang siguro one of the best things na kailangan nating, ano, ma-exercise is to manage our expectations sa mga events this coming year. Kasi sunod-sunod yan And then, maraming sobrang gastos. Especially me, sobrang impractical na to the point na hindi na profitable yung pinaggagawa ko. Pero at the same time kasi, ang ang bawi ko doon is I was able to network with a lot of people na medyo nagiging beneficial din sa akin in the long run, in the end. So yun nga, parang yung nangyari sa Rayforce na sa Super Manila, I was struggling with the pitch na tapos sabi niya, why don't you change your title a bit? Kasi nakita niya parang may vibe daw ng mga Ghost in the Shell, Battle Angel Alita, Neon Genesis Neon Genesis Evangelion. Lagyan ko daw ng something similar, parang prefix lagyan mo ng prefix yung title mo, parang like Cyber Goddess. Nakita niya kasi may Cyber Goddess Saga, Cyber Goddess Rayforce. Naisip ko, okay. Then just tell them that they're goddesses that reincarnated the cyborgs. Yun. Biglang okay. Natulungan ka sa elevator pitch. Oo, natulungan ako sa elevator pitch. And that person isn't supposed to help me. Kumbaga, free lang yun. And then parang, kung tutusin, sa iba, babayaran to for such kind of mentoring on the spot. So parang, inisip ko, that's valuable enough na kung ano man yung nagastos namin, bawing-bawi. Kasi I got to hear someone na hindi ko lang maalala kung sino pero it was... Hindi mo maalala kung sino. Hindi ko lang maalala kasi, although sasabihin ko, it was a black guy. Hindi ko lang alam kasi there were a couple of black guys there. Hindi ko lang alam sino sa kanila doon yung nagsabi sa akin. Pero if it was who I think it was, I was like, okay, sulit na sulit. Anyway, ayun. Ano rin yan parang value din with attending events. Sometimes you have to look beyond yung financial investment mo. And sometimes yung network na ma-add mo sa personal network mo, value din yun Though of course, mas okay na uwi ka na puno yung bulsa mo, pero pag minsan is nagle-layout yan ng future projects para sa'yo, future stuff din na makaka-unlad para sa'yo. Kaya ngayon, yung parang as much as possible, work on your pitches to make it
to make yourself marketable, na hindi pwedeng uupo ka lang na and then wala kang gagawin and just mag-expect na magse-sell out ka or Totoo makakababa yan. Oo, totoo yan. magbe-break. As self-publishers, tayo lang naman yung magbebenta ng work natin eh. You can't Uh, expect someone else na magbenta nun para sa inyo. So maganda mm, yung sinabi ni Sir Gian na if somebody approaches you, hinawakan yung book mo, that's ano na yan, one foot inside the door na yan. So kailangan mo na siyang hilahin with a ready pitch, yung madaling mm, intindihin kung tungkol saan yung libro mo. And mm. usually, sale ka agad yan. Parang Oo. kailangan mo, ano eh, pag ginawa ka niyan, ano eh, kuklose mo na lang yun eh. Close the deal. Ano na yun is good as ano. Kaya ano din, important din sa akin na wag ma-interrupt yung pitch or wag Oo. ma-hijack Oo. na medyo big deal sa akin. Medyo That big deal goes, sa ano rin kahit hindi kayo magka-table, magkatabi akin. kayo, wag Oo. naman kayo mangsapaw. As in, pamba Oo. may client na may tumingin ng libro nung katabi mo, Mm. na parang feeling mo, ay pareho kami ng genre, baka gusto rin yun sa akin. Hintayin mo naman muna mag-pitch yung katabi mo. Or kasi nga minsan ano eh nag-engage pa sa conversation, sumasabat ka agad. So medyo Ah, alam ko hindi na alam ko medyo ano yan, medyo nakikita ko foul, sa foul. Medyo foul oh, yun. tsaka nakikita ko din sa handbook ng sa mga guidelines ng ano, medyo violation na to eh. Medyo May violation na. etiquette naman tayo as creators din. Respetuhan na lang tayo. Uh, Yun Hindi yung naman tayo yung katulad nung mga nasa mga talipapa na parang, ay dito na lang kayo sir, dito na lang, mas mura dito. uh, ayun, siguro ano lang, yun nga going back na kailangan ko lang din talaga maging sensitive expenses na as much as possible make the most out of yung ano yung pitching yung pag merit yung magkaroon ng interest kasi yun nga hindi it's not all the time na uupo ka lang and then expect na ano ka na may bibili sa iyo parang you have to entice them to ano read your ano kasi iba dumadaan lang hindi ka talaga makikita if you call their attention ayun pwede ka makabili sa ano. And yun nga, parang one of the things na ginawa ko din is since I worked hard for this book, tinaasan ko yung markup value niya. So kahit paano, yung ano, medyo nababawi ko yung ibang expenses dun sa markup. Kasi first time kong ginawa yun and then it worked. Nakita siguro nila yung production value and everything, parang sulit naman. So I'm Pag okay thankful. naman, as in, if you spent money on something, it would show rin naman. Mm, I'm thankful na ganun yung nangyayari na on a financial aspect nakakabawi ako. Pero sa akin kasi mas ano sa akin mas important sa akin na hindi ako ma-burn out dito sa ano sa paggawa Mm. ng comics. Yung if I lose passion and I lose interest and everything na nawalan na ako ng gana ayun that would be the end of it. Pero hindi kasi ito yung parang siguro if yung alam ko yung nagsabi niya medyo matagal na rin sa scene. Yung parang medyo kailangan na niyang bumawi sa sales and everything. Yung nagsabi noon. Pero ano na parang then yun nga tumataas yung price yung mga presyo ngayon table fees are medyo nasa 7,000 maabot na ng 7,000 to 5 digits on some parts kailangan nilang masulit yun. So, you have to prepare for ano, kahit don't expect na magbe-break even ka rin. Pero magulat ka if you performed well. Yun Mm-mm. nga, yun yung nangyayari sa amin sa Super Manila. Hindi namin ine-expect na some of us mag-sell out, Mm-mm. sell out sa mga titles sila. Si Mao nag-sell out twice. Sila Julius, yung isang title nila nag-sell out din. And then kasi nga hindi they made the most out of the ano yung pitches walang nobody is interrupting nakakapag-focus sila sa ano nila nakakapag-focus sila sa tawag dito sa pitches nila and everything how they market their titles which is a good sign
na kahit na ganito yung gastusin namin, as long as we have garnered enough interest na babalik sila next time, tatanungin kailan yung next event nyo, kasi may ganun may nangyari, kahit pa paano I'm thankful, may nangyaring ganun na tinatanong kung saan yung next event namin, sa dito, and then babalik sila para bumili. Yun Mm. yung yun yung doon ako naging thankful din na may mga returning na babalik Ah, para bumili. Kasi nakita nga ano yan? nila. Yung sinabi ni Sir Gian, may magandang point about doon, yung about showing up. There's Mm, value in showing up. As in, mm, kahit tingin mo wala namang, wala, parang, na kagad, inisan tabi mo na, ay ba, walang mangyayari sa akin dito, so, di na lang ako pupunta. ah, May basketball adage na you miss yung shots that you don't make. Yung mm, 100% mamimiss mo yung shot that you don't make. So, yung mm, value of showing up at events, may value pa rin yun even if you don't like break even or anything. The fact na mm, nandun ka and you got na may na-engage ka na would-be reader or a fan of mm. yours is enough pag minsan. Though nagigets ko rin naman yung sentiment ng iba na medyo nakaka-frustrate na rin eh. Kasi Ah, pag uh, an advocacy, matagal na nating advocacy to na i-push yung medium ng comics and mm. to be used na this is a comics event tapos pagpunta mo naman Parang uh, afterthought. after balik tayo sa afterthought which is 'di ba kaya nga nabuo yung event namin na Comic Con kasi bakit Mm. ba lagi tayong afterthought? Ah, kasi So ano biglang umikot na afterthought na rin tayo sa sariling event na may comics sa pangalan. What the kasi siguro parang kaya din nangyari yan is they opened the community to a more mainstream market na para makapag-attract ng new customers. Kaso, Mm. not everyone in the mainstream market has that money to spend on comics. Kaya, Oo. yung Tsaka stickers kasi lang kaya high nila. risk yung paggawa ng comics eh. Mm, Maraming oras kang gugugulin, maraming mm, kang perang gugugulin. Oras at pera yun eh. Tsaka syempre talent. Pag pagpapatalas ng talent mo para makagawa nga ng magandang comics. So mm. pag hindi mo nakuha kagad yung initial outlay nung ininvest mo dun na oras, talent at pera, nakaka-frustrate talaga. Ah, kaya yun din yung isa sa mga yung siguro I think what the others are doing is they want to attract new customers, new readers, and which is a big gamble na rin kasi 'di ba? Not all the time magko-convert yan into sales. Ang eto lang kung inopen mo sa masa yung ginawa mo accessible sa masa yung comics mo. And then this is the only thing na binebenta mo. Wala kang additional merch na kaya lang ng bulsa nila kasi gumasto sila sa ibang bagay or napadaan lang sila, they have other things to spend on. Kunyari, mag-aano lang dapat sila, family eat out lang sila, Mm. napadaan lang sila dito, na-curious sila, and then hindi naman nila expect na bibili ka agad ng comics na Oo, kasi ganito. lalo na mahal yung comics na ngayon. Parang ranging Uh, from 100, as low as 100 to 3,000, 5,000 pesos. yung sa akin kasi, okay yon na gawing accessible sa mainstream, sa masa yung events kasi kahit papaano it will attract new readers, new Mm. customers. So, Though, naman may caveat ako dyan. As in, okay din sa akin yan. Pero marami naman na tayong events. So, para sa ah, mga creators natin, matagal na naman ang sinasabi na hindi naman lahat ng events para sa inyo. Kasi pag minsan, mm, specific naman yan nakalagay kung ano yung main UPS, mm, yung unique selling, USP pala. ah, Unique selling point ng event, nakalagay na sa pangalan. Like, ah, papercon, mm, stickercon, di ba? yes, Nakalagay na doon. So, kung yun yung pangalan ng event, ano ka na? As in, makisama ka na dun sa kung ano yung kasi mag-against the flow ka. So bagay pag mm. ganun, baka nga hindi ka makakuha ng booth eh kasi hindi ka naman stand eh. Tsaka may naman may rule naman yata sila na
parang yun nga, si ano, may 70-30 rule. Si Comiket may 70-30 Hmm. rule. Si Comic Con, alam ko kayo may ano din. May rule na dapat majority ng ano nyo, ng inventory, comics pa rin. Parang Comics pa supplemental rin. lang yung ano, supplemental lang yung mga prints, yung Ah, mga fan art and one everything. one other thing that you could do is like uh i-tier nyo yung pricing nyo. Mm. Ano tayo, marketing trick. Maglagay ka Mm. ng sobrang top tier na item. Like, meron kang ang tawag doon, naka-frame na artwork na Mm. sobrang mahal. Tapos Yes. meron kang mga maliliit na zines na tig Mm. 50 pesos lang. Tapos meron ka Ah, yung mid-tier na mga books mo. As in, yes. if people want to support you, they would still buy yung lowest tier nung binibenta nyo. And if Mm. talagang natuwa sila sa inyo, bibili yung top tier nyo. Kahit di nyo naibenta yung ibang tier. Yung ano nga, yung isang trick na nagawa ko nung earlier last year, kasi meron akong print ng ano, may print ako ni Jinx, tapos meron akong isang comics na nasa 150 ko lang binebenta. So, ang sabi ko, so si Jinx, yung art print ko na yon, medyo mababa lang yung production ano ko nun yung tao dito. Mababa lang yung cost of production nun eh. So, sobrang taas lang ng markup nun. Pag gusto nila yung Jinx, kasi I priced it at 100. Sabi ko, add 50. Libre na tong comics na to. Ayan, bundling So, din. Magandang trick din yan. ah, Yung bundling ng products ninyo. ngayon, actually, kung tutusin, ang binibili na nila talaga doon, yung comics na, hindi yung print. Yung Kasi comics na. yun yung inuno ko, ganun yung style na ginawa ko. And somehow, kahit pa paano, nag-work siya kasi parang nabenta yung nabenta yung gusto kong ibenta. Nabili pala yung gusto kong ibenta. Then, yun yung mga strategies na natutunan ko sa Maganda events. rin actually na talk yan for the creators. Mga Mm. tips and tricks for pricing your products and paano Mm. mag-market nung marketing tricks para makabenta. Oo. Yun yung inaano ko kasi parang total surplus to, pwede kong ibenta ng palugi na ito talaga yung ano ko. So yun nga, yung huli, parang pag bumili sila ng Rayforce, meron kayong two free na comics na gusto ko na talagang ubusin yung stuff. Yun. Kahit pa paano, maano naman, itatrack sa readers kasi nakikita nila they get enough value for their money na 700 tapos tatlong comics, okay na rin. Free na parang kung tutuusin, parang iniisip kasi nila na nakabili sila, they had a good deal. It's a steal. Which Ayun. is a good deal naman. Anything Hmm. that's created by our local Kaya yun, creators. Good deal yun yan. yung yun yung naging take ko yun yung naging take ko dun sa post na parang siguro na nakakapagod din masantabi over sa mga art stuff and everything. Parang sa akin actually kung tutusin, take it to your advantage. This coming Comiket sa BGC, I have a guest artist na who will do commissions. Hmm. Ayun, kahit papaano, habang Kailan yan? kinakausap. Kasi tamang-tama for everyone who is listening, watching Mm, us, may upcoming event this month na coming at si BGC. Comiket BGC January 19 to 21, 3 days event. So sa market 19 to 21 sa Market. market sa Activity center yan, sa gitna. yes. So yun nga, meron akong tinap na artist from na kilala siya sa Guhit Pinas sa ibang communities. So medyo Ba- nakakausap ko rin kasi Banggitin na siya. natin, ano name niyan, sir? Si Win Artsy. Ayan. So, Ah, para dun yung sa mga budding nakikinig young sa atin, artist. ah, na gustong makita si Sir GN, buy yung books na kinikerry din niya from Hmm. our other local creators and si Win budding young Artsy. artist na kasama niya from Guhit, Pinas.
have sketches drawn? Sketches ba gagawin niya? May mga ano siya, portrait artist kasi siya talaga. So pwede siyang makagawa ng mga stylized na portraits din Stylized on the na. spot. On the spot. Magaling siya. Ang dami niyang clients na ano, Mm. from international clients na nakakabenta siya. So parang I want to give her an opportunity na maka-experience din ng convention. Although nag-artist meetup events na yata siya sa ibang ano, pero hindi pa, not on this scale pa. So I Hindi want pa yung mga art markets, no? Mm. kasi one of the things na gusto ko rin gawin is to pay it forward para one of the things na gusto kong gawin, yung parang magbigay ng, kasi yun pa rin talaga, kung tutusin, parang nasa ano ko pa rin nasa lifeblood ko na rin talaga magbigay ng opportunity sa ibang tao. So it's always been part of how I do business. Tingin nga, parang with Mixed, with Comic Spot, with Comic Fest, it's all about giving additional opportunities for other creators, for other artists. Yun din yung ano, ever since yan talaga yung nag-aano sa akin, yung parang nagto-fuel sa akin na gumawa pa ng gumawa is to pay it forward. Kasi parang wala namang masama siguro if you help other people. Wala Ah. mawawala sa'yo. Tsaka ano Parang, ulit, ulitin ko ulit. As in, siguro yun yung harp on ko paulit-ulit sa Kwentuhan series na mm, this time around. Hindi tayo magkakakompetensya. yes, Hindi that's tayo, it. hindi tayo magkakakompetensya. Magkakakampi tayo. So wag tayo maghilahan. Oo, yun nga. Parang ayoko na rin kasi magano, parang pag may naririnig ako na rant about this group or ganyan, parang nag-tune out ako kaagad kasi wala akong mapapala diyan If I will, although yes, chismis, ganyan and everything, pero Parang ano yan, lifeblood yan. Mga walang hindi, magawa sa no, buhay. ano lang, nagkakaroon ng interest pero pag okay lang siguro yung gano'n, pero pag nagkakaroon na ng name calling, medyo nagiging toxic na yung Tsaka pag detrimental na to the growth of the community. hindi ko na Tigilan na. Kasi pwede hindi naman na natin pag-usapan yan in private. No need to air our dirty linens mm, in public, di ba? So, kung gano'n naman, pwede naman natin pag-usapan yan eh. Pero nabanggit din na isang creator na maganda rin na napo-point out pag minsan yan. Kasi pag minsan, mm, as people na mas malapit sa isang bagay, may blinders tayo, hindi na natin ah, nakikita as organizers. So maganda naririnig din natin yung mga bagay na ganyan na para mm, maisipan ng solusyon. Ang maganda naman dito yun, katulad ngayon na pag-uusapan natin, tapos may iba pang mga creators na nag-chime in with their solutions, with yung mga mm, suggestions nila. Maganda yun na pag-uusapan natin lahat tapos we could find solutions together. yes, Pwede tayong yung mag-disagree with each other, pwede tayong pero let's look at ano yung mas makakabuti sa atin lahat. yun nga, yun din yung gusto kong i-point out na ano, parang we can't just criticize without, parang paulit-ulit nating sasabihin na ganito ganyan pero wala tayong Wala kwento. walang gawa no, parang hindi naman wala kang ino-offer ng suggestions. Ang Uh, offer mo lang is reklamo. Maganda is uh, mapag-usapan natin tapos makapag-offer tayo ng solutions. mm, Maaring hindi mapakinggan, hindi maaring magamit, pero some other creator, some other organizer would hear it and might mm, implement it. So yun, gawin din natin habit siguro na instead of like posting negative, kasi ang hiling mm. natin mag-highlight ng negative, pero parang sobrang bihira ako nakita na nag-highlight ng positive. So spread din uh, tayo ng positivity. Alam ko hindi ako yung the most positive person lalo na sa mga uh, nakakausap ko. Pero nakaka-attract ng positive vibes ang pag uh, ng positivity. So yun yung ano kailangan talaga may maano din natin, ma-practice natin yung law of attraction. mm, Na kasi if you have a positive mindset, positive things will mm, always happen down the line. Yun yung talagang inaano ko rin. And siguro that's why it works on some other people na tapos may sila because ganun nga yung nila. Although pa ganun naman, transparent naman din sila na kunyari if things are
not working their way and nakikita nila it's also affecting others, ayan, na they air it out. Pero they have to be careful din na sa mga sasabihin na words na bibitawan nila. Oo. Yun yung napansin ko. Some are still optimistic sa ano. Ako, I have to be I have to remain optimistic despite na medyo yung recent yung recent event experience ko medyo na sapawan ng konti. Pero nung nung Super Manila naman, Camp Super Manila, everything was good, everything was positive. Although I still have Alam ko may reservation. ano kayo nun, may parang trepidation kayo about din. Kasi marami nang, before pa magsimula, marami na nagsasabi na, Ah, di ba? maraming nang naririnig, maraming nang kasi because of a certain involvement ng isang group yata who had a bad event this year. Sabi ko, Oo, di ba? Oo. ano naman yun parang they're still operational, they still having hindi naman sila nalugi. Kumbaga, they weren't completely canceled yung group na yun. Nakabawi Oo. na. And they're doing their best para, kumbaga, kasi what happened was a learning experience for them na not to oversell an event. Yun yung isa pang kailangan na gawin, na don't oversell your event kasi talagang mas stress ka niyan. Oo. Ayun, balik tayo ulit dun sa point, pick your battles. And ang Mm. dami nating events ngayon, pick nyo yung gusto nyong puntahan na you Ah, think is a perfect fit for your products, for your brand. Ganun na lang ang gawin saka, natin. saka saan yung mas malapit? Yun din. As in, kasama na yun sa calculation natin Mm. ngayon kung Saan yung magkano yung accessible? gagastin natin para pumunta doon. Mm. So, with that, magpapasalamat ako, Sir Gian. Magandang Yes. insights. Magandang Ah, insights yung mga nabahagi mo para sa ating mga nakikinig sa kwentuhan ngayon. mm. Muli, pupunta siyang Comic at BGC. Anong date ulit? January 19 to 21. 19 Yung to 21 sa may uh, market, sa may activity center. Bili tapos kayo ng books niya. Cyber Goddess, Rave Cyber Force. Goddess Reforce in 2020. Hopefully yung 2024 edition na, kasi yung yung first na batch ko, marami pang yun Marami pa akong i-revise na Parang ano yan, ko. yung book ni Sir GN, continuously evolving yan. Work in Pag progress. nakita nyo, lagi kayong bumili ng copy kasi parang may binago siya dyan. Hindi naman, lang, this time around naman, kumbaga perfected, pinerfect ko lang yung mga rough edges talaga this Uh, time. and Na so along with si Cyber Goddess Rave Force, Sir GN is also yung carrying the Atomos Publishing ah uh, group books and group, kay Mao no yung Sekai Monosekai, na yung La Historia, Historia, which is yung historical strips, humor strips, di ba? And yung then propaganda project. Beta, Propaganda Project Beta, yung reimagining of Philippine mythology Ah, into mecha. Ayan. Tapos may part din na na historical, may Mm. part na historical din. So May yeah. rin yun, may mga historical references din, may mga references on parang yun yung maganda doon. Sa akin, medyo more on talaga, super out of this world na naman, yun nga, mga medyo inspired din ng konti kay Mao, yung mga local goddesses natin na Mm, reincarnated as mas mature yung teams na hinahandle ni oh, Sir G. yun nga. Kumbaga yun yung namin Yun yung parang yung naging dynamic namin ngayon sa pag magkakasama kami. Kay Julius yung general audience, kay Mau yung medyo PG, yung pa rin for medyo teenagers naman. Sa akin yung medyo Young adult, pang young young adult adults pa. na Tapos yung sa'yo is mature. matured. So yun yung naging dynamic namin. Pero mostly nga ang naging namin kasi ngayon, focus namin sci-fi, and science, mga fantasy, and a little bit of history. Medyo may natututunan ka kahit papaano. Mm. So yan, Yun yung sci-fi is a genre na medyo untouched by most of the ah creators. So yung group ni Sir GN is doing sci-fi stories. So if you're looking sci-fi. for local sci-fi, local flavored Steam, sci-fi stories, steampunk, mga hindi masyadong top na genre yan.
may steampunk din sila. Actually, yun Oh, yung yung genre na medyo bumenta sa kanila, yung steampunk na title nila, yung Hunt for Cesarius. okay. Ayan. So aside from Comic at BGC, where can they buy yung titles? Do you still have a comic Shopee shop or wala na tayong online shop? Wala na sa Shopee pero they can message the page kung gusto nilang bumili, and I will gladly, kasi yun din eh. Doon ako nagkakaroon ng sale pag may magme-message dun sa page. Ah. Iano ko na lang. Yung page Doon na is lang, Mixed D Comics, Mixed tama ba? Comics. Facebook.com/Mixed Comics. Mixed. That's Mixed. with a D. Mixed Mixed D. Comics. Mixed D Mixed D. Comics. Hanapin nyo na lang. And sa Always Instagram, open sa nakalagay dito. lagi ko. Minsan, madaling araw, may gustong bumili ng sige. Marami Ano, rin silang iba pang titles doon. So, ah, yun. ko lang yung yung existing catalog, i-update ko lang yung existing catalog. Kasi siguro pag nagkaroon ako ng konting break from the events, that's what will I work on. Babalik ko yung website na online shop na lang siguro. Hindi ko na hiyaan yung platform, medyo sakit sa ulo. Saka na natin pag-usapan yung platforms Ah, kasi medyo mahaba na rin yung usapan natin. So muli, ah, sa mga nakinig, mga nanood, maraming salamat sa inyo. Spill ulit, mhm. follow nyo yung page ko sa Facebook, like nyo tong video, share nyo sa mga mahilig din sa Filipino comics. Yes. Ah, tapos bili kayo ng mga books ni na Sir GN. At Mhm. saka salamat ulit. Sa susunod na Yeah. kwentuhan ulit. Okay. Bye-bye. Thank you, sir.